10 lugar na dapat bisitahing gusali at heritage house sa Pilipinas. Mapapansin mo na ang adaptive reuse ay lalong lumalaganap mula sa mga makasaysayang gusali hanggang sa mga heritage house sa Pilipinas. Ano ang adaptive reuse? Itinatanong mo. Ito ay muling paggamit ng isang umiiral na gusali para sa bago at ibang layunin. Marahil ang pinakamahusay na halimbawa ng adaptive reuse sa bansa ay ang Intramuros, tulad ng Port Santiago at ang lumang Casas turned commercial establishment. Ang malawak na resort na ito sa Bakak, Bataan ay muling nilikha ang isang lokal na baybaying bayan mula sa Spanish colonial era. Ang isang weekend na paglalakbay sa Las Casas, Pilipinas, Diapasar ay parang pagpasok sa isang pelikulang Pilipino na itinakda noong 80s. Pinuno ng kasaysayan ang paligid nito na may pahiwatig ng old school romance. Mapansin mo ito sa mga cobblestone ng kalsada, tunay na agrikultura at nakakamanghang tanawin. Ang lahat ng mga makasaysayang gusali sa resort ay unang binuwag mula sa kanilang orihinal na lokasyon. Sa pagdating ng bawat gusali sa Bataan, muling binuo ng resort at ganap na naibalik ang mga istrukturang ito. Napakaganda kung paano pinanatiling buhay ng Las Casas, Pilipina, hindi lamang kasaysayan ng ating bansa, kundi pati na rin ang tradisyon na sining. Ang mga lokal na artisan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ay lumikha ng bawat replicated varnish neto. Tahanan ng pinakamagandang pagpipinta at ekstruktura ng mga klasik na artistang Pilipino. Ang Pambansang Museo ng Fine Arts ay nanatiling pinakakilala sa lahat ng ating pambansang museo. Itinayo ito noong panahon ng kolonyal ng Amerika at ang neoclassical na agrikultura nito ang pinakapahangang-hangang makita mo sa bansa. Pero alam mo ba na ang Pambansang Museo ay dating old legislative building? Sa inaugurasyon nito noong 1926, ang ground floor ay nagsilbing tahanan ng National Library. Samantala, inokupa ng Senado at Kapulungan ng mga kinatawan ng ikalawa hanggang ika-4 na palapag. Bago ito, naging nangungunang fine dining restaurant ng Metro Manila. Ang kahanga-hangang Art Deco at instrukturang ito ay ang control tower ng lumang Manilang International Air Terminal. Gayunpaman, masasabi mo ang Blackbird sa Nelson Tower ay nanatiling tapat sa pinagmulan nito. Ang marangyang interior at kasangkapan nito ay may natatanging geometric na pattern at black and white motif. Nakakatuwa din ang contemporary European and Asian menu nito. Ang lahat na pinagsamang ito ay nagbibigay daan para sa isang katangi-tanging karanasan sa kainan. Noong unang panahon, ang eskolta ang Wall Street ng Manila. Ngayon, ito ay dahan-dahan ngunit tiyak na muling binubuhay bilang isang creative hub para sa cool na millennial crown ng Metro. At sa gitna ng eskolta revival na ito ay ang First United Building, dating kilala bilang Perez Manirio Building. Ang kahanga-hangang makasaysayang gusaling ito ay naglalaman na ngayon ng isang craft beer pub, isang third wave coffee shop, and art exhibit, mga lokal na indie retainer at kahit isang co-working space. Ito ay isang testamento upang gawing cool at experimental ang ating kultura at kasaysayan. Ang arkitekto ng First United Building ay si Andres Luna de San Pedro, anak ni Juan Luna. Inaanyayahan ka ng Henry Hotel Manila sa pamamagitan ng isang Acacia Trail Line driveway. Mula ka huminto sa harap ng isang puting mansyon na may magandang fountain at manicured na hardin. Ito ay tulad ng isang eksena mula sa isang mid-90s Hollywood film, minus ang vintage top-down, headscarf at lineage jacket o alam mo, isang music video ng Lana Del Rey.
Ang boutique hotel na ito sa Pasay City ay dating housing complex para sa militar ng US noong 1940s. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang lote ay binili ng isang Chinese na emigrate at ginawang ang central compound. Fast forward sa kasalukuyang panahon, ito na ngayon ang The Henry Hotel, kasama lahat ng 32 kwartong nakakalat sa 5 maayos na bahay o atap. Karamihan sa mga nakadisplay na piraso ng sining ay magagamit din para mabili. Ang National Museum of Natural History ay gumagawa ng mga alon nang ito ay pinasinayaan noong 2017 sa kamanghamanghang neoclassical mid-futuristic na arkitektura nito at malawak na koleksyon ng mga artifact. Nagkaroon ng isang kawili-wiling nakakagulat na pagdagsa sa mga taong bumisita sa museo na ito. Walang alinlangan na kamit nito ang layunin nitong alisin ang karaniwang nakakainip na prinsipyo na karamihan sa mga Pilipino tungkol sa mga museo. Ang pinakabagong karagdagan na sa National Museum Complex ay matatagpuan sa Artipina Circle ng Rizal Park. Originally, ito ay ang architecture ng Commerce Building. Pagkatapos nito ay naging pangunahing tanggapan ng kagawaran ng turismo. At noong 2013, nagsimula ang paghahanda para sa architectural revival sa nakikita natin ngayon. Ang distrito ng Ermita ay dati nasasakupan ng mga mayayaman at prominenteng Maynila. Hanggang sa pananakop ng mga Hapones, ang isa sa mga marangal na pamana na bahay, ang Casa Teroso, ay orihinal na itinayo bilang isang bahay bakasyunan. Gayunpaman, nagsimulang humina ang Ermita dahil sa paggawas mula sa World War II. Ito ay naging isang red light district na nagsara din kalaunan. Sa kabutihang palad, nabawi ang Casa Teroso ang kanyang lumang mundo na kagandahan. Salamat sa mga pagsisikap ng muling pagkabuhay ng antique dealer na si Maria Closa at Australian art collector na si Robert Rathochwill. Kung napanood mo na ang pelikulang Goyo noong 2018, maaalala mo ang isang eksena kung saan nakipagkita ang isa sa mga general ng Pilipinas sa mga Amerikanong general sa isang magarbong hotel sa Manila, kung saan ang mga mestisong Amerikano at Pilipino lamang ang nakikita. True enough, meron talagang white men only country club sa Pilipinas noon, ang Manila Army and Navy Club. Eksklusibo ito sa mga opisyal at expat na military ng US na gustong mag-alap at kumain, magpahinga mula sa mga tungkulin ng koloniser. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang gusali ay ginawang opisyal ng gobyerno. Pagkatapos ay naging museo. At noong 2017, muling binuksan ito bilang Rizal Park Hotel, isang 110-room, 5-star hotel na nag-aalok ng magandang tanawin ng Manila Bay. Sa kabutihang palad, napanatili nila ang walang hanggang engraved nito na may mga elemento tulad ng mataas na Doric column, checkerboard, floor, dummy ceiling at wrought iron purse.